Isang nakakatakot na kwento ang ibabahagi ko sa inyo ngayon tungkol sa isang residente sa ospital na nakakaranas ng mga kakaibang pangyayari sa kanyang apartment. Habang nagtratrabaho siya ng mahabang oras, unti-unting nagiging hindi normal ang mga bagay sa kanyang paligid, lalo na ang pinto ng kanyang kwarto na tila may sariling buhay. Pero ano nga ba ang nangyari nang makita niya ang isang malaking espasyo sa loob ng kanyang kwarto na wala namang dapat naroon? Samahan niyo akong tuklasin ang misteryo sa likod ng kanyang karanasan at alamin kung sino nga ba ang nagtatago sa dilim ng kanyang apartment. Residente ako sa isang ospital. Madalas ako magtrabaho ng mahabang oras. Nung mga panahon na yon, nakatira ako sa isang maliit na apartment na hindi maganda ang kalidad. Dahil na rin sa mga student loans ko, kaya hindi ko afford na lumipat sa mas magandang apartment. Kaya naman, nung may nangyari sa akin na hindi ko maipaliwanag ay ninais kong ibahagi ito sa iba. Baka sakaling may makapagbigay linaw sa akin kung ano ba talaga ang nangyari. O kung may iba pa bang nakaranas ng katulad na pangyayari. Paminsan-minsan, napapansin ko na yung pinto ng kwarto ko ay nakabukas ng buo. Kahit na dapat ay sumasayad na ito sa aparador. Parang nagbabago yung posisyon ng bukasan ng pinto. Pero dahil nga sa hindi maganda yung kalidad ng apartment na yon, hindi ko na lang pinapansin. Isang araw may nakita ako na hindi ko maipaliwanag. Nakita ko na yung pinto ng kwarto ko ay hindi maisara. May nakaharang sa pinto na parang sementadong sahig. May amoy din na parang amag na nanggagaling sa loob ng kwarto. Sinilip ko yung loob ng kwarto at nakita ko na may malaking espasyo sa loob. Dapat ay yung aparador ko ang nakalagay doon pero wala yung aparador sa loob. Hindi ko maipaliwanag kung ano ba yung espasyo na yon. Hindi ko maisara yung pinto kaya tinawagan ko si Efren, ang superintendent ng gusali. Habang hinihintay ko siya ay siniyasat ko yung puwang na yon. Nung pumasok ako sa loob ay nakita ko na walang laman yung malaking espasyo na yon. Hindi ko rin mahanap yung aparador ko. Pagdating ni Efren ay biglang bumalik sa normal yung lahat. Nandun na ulit yung aparador at wala na yung malaking espasyo. Nagtaka si Efren kung bakit ko siya pinatawag. Kaya kinuwento ko kay Efren yung nakita ko. Sabi niya ay may dating nakatira sa apartment na yon na nagtrabaho rin sa ospital na pinagtatrabahuhan ko. Nag-leave daw ito ng ilang buwan at hindi na bumalik pa. Nung kinontak daw nila yung pamilya nito, ay hindi rin nila alam kung nasaan na si Glenda, yung dating nakatira doon. Nung gabing yon, nagising ako sa kaluskos sa pinto ng kwarto ko. Nakita ko na may manipis na mga daliri na dumudugo na pumapasok sa pinto. Narinig ko yung boses ni Eva na humihingi ng tulong. Sinubukan ng nilalang na yon na buksan yung pinto pero nagawa ko pang ilock ito ulit. Hinarangan ko ng aparador yung pinto at buong magdamag ay hindi ako nakatulog. Kinabukasan, walang bakas ng mga nangyari nung gabi. Binuksan ko yung pinto at nakita ko na hindi nagbago yung pasilyo. Pero nandoon pa rin yung amoy ng amag. Simula noon, hindi na ako bumalik sa apartment na yon. Tumuloy na lang ako kay Josie at pinalawig yung leave of absence ko mula sa ospital. Sinubukan kong hanapin si Glenda. Pero hindi ko na siya nahanap pa. Hanggang ngayon ay binabangungot pa rin ako sa nangyari sa akin. Yung huling beses na binuksan ko yung pinto ng apartment na yon, parang bahagyang nagbago yung posisyon ng bukasan ng pinto. Ang kwentong ito ay nagtuturo sa atin na may mga bagay na mas mabuting hindi na alamin. Sa huli, natutunan ng protagonista na ang mga nakatagong misteryo ay dapat iwasan. Salamat sa pakikinig, mga ka-creepy. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli at sana'y huwag kayong magbukas ng pinto sa mga bagay na hindi ninyo kayang harapin.